Okay, magandang umaga po sa ating lahat. Binabati Happy Lord's Day. So, sa biyaya po ng Panginoon, tayo po ay magpapatuloy. Despite of what happened in our world today, siyempre tayo mananampalataya is patuloy pa rin po ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. So, muli po, tayo muna ay tumayo sa ating mga nasa tahanan. Kita ko po kayo dyan. Ito lang po, hindi ko po kayo kita. So, it's a matter of honesty, ano po. So, kayo po ay tumayo, tayo po muna ay aawit para sa Panginoon. So, ating munang awitin ang Are you washed in the blood of the Lamb? Are you washed in the blood? In the soul-cleansing blood of the Lamb? Are your garments spotless? Are they white as snow? Are you washed in the blood? Are you walking daily by the Savior's side? Are you washed in the blood of the Lamb? Do you rest each moment in the crucified? Are you washed in the blood of the Lamb? Are you washed in the blood, in the soul-cleansing blood of the Lamb? Are your garments spotless? Are they white as snow? Are you washed in the blood of the Lamb? When the bridegroom cometh, will your robes be white? Are you washed in the blood of the Lamb? Will your soul be ready for the mansions bright? And be washed in the blood of the Lamb? Are you washed in the blood, in the soul-cleansing blood of the Lamb? Are your garments spotless? Are they white as snow? Are you washed in the blood of the Lamb? Okay, let us pray. Let's bow our head, close our eyes, and then siyempre dapat po bago pa lang po tayo magsimula is dapat nakapag 1 John 1:9 na po tayo. Lahat po ng karamihan mula sa isip, sa salita at sa gawa ay ang ating po na-confess na sa ating Panginoon. Sabi nga sa 1 John 1:9, if we confess our sin, He is faithful or from our all unrighteousnesses. So let us pray. Our gracious Heavenly Father, Holy Father, maraming salamat po muli sa umagang ito na pinagbilog niyo po sa bawat po sa amin. Kung saan nakakatipon po kami muli. Dito nga po sa bahay nga po ng pastor na kayo po patuloy ng bilis magabay sa bawat po sa amin. Kayo din po sa mga tahanan po namin na amin po maging samba, hayan. Sana po ay nandun po yung aming patuloy na paglilingkod sa inyo despite of this what happening in this world. In times like this, na patuloy pa rin po kami nakikinig ng mensahe. At pinag-break ko nga po ang aming signal, ang audio, video. Then para nyo nga po sa mensahe po nga mamaya, pinag-break ko ang aming pastor sa aming pagpapahayag ng salita. Kami po nakikinig, bigyan mo kami ng humble heart, teachable heart, submissive heart. Gawin po namin yung parte namin bilang mananampalataya. Unang-una, nagmamahal kami sa Panginoon. Of course, sumunod po ay nagmamahal kami sa aming church, sa aming pastor, at sa paglilingkod po sa Panginoon. Maraming salamat po sa oras na gagamitin, sa mula nga po na ang panalangin, sa aming worship po, sa aming pag-aawitan, sa aming pagbigayan, pagpalain niyo pagbigay at sa nagbigay. Para nga po si kalalagan at lalo ng mensahe, pag-a-apply niyo. At sana hindi lang po ito lusot lang po sa mga tingin, kundi aming isa puso at aming i-apply sa aming buhay. At kayo po patuloy tinataas, pinasasalamat sa amin, sa dalangin, tayong pangalan ng aming Panginoong Hesus sa pangyarihan ng banal na Espiritu. Amen. Okay, let us continue singing. Let us sing, I am resolved. So kanina ay nagtatanong, ngayon naman ay sinagot. Ano po? So, I am resolved. Teka, hanapin ko lang po. Naka-ready na ba, Sir Josh? I am resolved. Ready, say, I am resolved no longer to linger, charmed by the world's delight. Things that are higher, things that are nobler, these have allured my sight. I will hasten to Him, hasten so glad and free.
maraming salamat po. At to God be the glory. So magandang umaga po muli sa ating lahat. Hindi ko na po patagalin since late na tayo na mag-start sa mag-set up. So tuwagin ko na po ang pinagawa kong pastor ng Bethany Bible Baptist Church, Pastor Noel Nato. Okay. Thank you, Lolo John. Tito John Ray. Good morning to everyone. Medyo high-tech lang po natin yung ating live preaching ngayong umaga. May pulpito na po tayo nito ngayon. At makikita yung mga preaching dyan. Pwede kayo mag-take note. Dahil makikita natin dyan sa ating screen yung aking mga lessons. So, again, pina-announcement po natin, So, Bethany, Auckland, New Zealand, under the leadership of Missionary Pastor Bong Cortez. Ito yung kanilang 5th year church anniversary. So kung mababali nyo siya by maybe sa Facebook o sa Messenger, batiin nyo na po sila ngayon. Talagang prepare na sila. Nakapagbati na rin po ang yung pastor doon at siyempre kasama kayo. Sabi po, we are praying for you. And then continue to also to pray for Pitogo, Quezon, yung ating mission church Pitogo under the leadership of Missionary Pastor Joel Carion. So ipag-pray po natin ako ma-homesick dahil medyo nakikita yung kanyang pinupuso. So continue to pray for him and his health at sa kanyang gawain doon. We continue to also to pray for Pastor Ross Anillo. Okay, yung kanyang mission work sa San Antonio, Quezon. So, pag-pray natin siya at medyo okay na sa ngayon, kanyang physical health ay bumubuti na sa tulong ng inyong mga panalangin. Okay, so ngayong umaga po, handa na po ba kayo? I hope na ready na kayo, medyo late tayo ng ilang minutes na. 30 minutes tayo late, and I hope na magiging focus kayo ngayong umaga. So, medyo marami ka ngayon dito, kung kayo kami ngayon dito, excited kami yan. Dito ngayon yung ating Sunday School Superintendent, nagiging lawyer to be. Pag-pray natin siya ngayon, Si Brother Abner, andito rin mamaya, dito kami magla-lunch, kasama si Joanna. Okay, so bago tayo magsimula, buksan po natin ang Bible sa Romans 5, 6 to 10. If you have your Bible with you, okay, Romans chapter 5, 6 to 10. Romans 5, 6 to 10. And then Ephesians 2, 8 and 9. Yan po ang ating pag-aaralan ngayong umaga. Sabi sa verse 6, for when we were yet without strength, mahina pa tayo sa dito, in due time, Christ died for the ungodly. Verse 7, for scarcely for a righteous man will one die, yet peradventure for a good man some would even dare to die. Verse 8, but God commended his love. The word commended means God proved his love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Verse 9, much more than being now we shall be saved from wrath through him. Verse 10, for if when we were enemies, we were reconciled to God by his death of his Son. So napakahalaga talaga yung pamatayan ng Panginoon sa Kristo at yung kanyang dugo. So, na-reconcile, nakambalik yung magandang samahan muli ng Diyos at saka ng tao. Much more being reconciled, we shall be saved his life. By his life. Ephesians 2, 8 and 9, for by grace, sa laban natin ito, for by grace are you saved through faith, and not of the works, it is the gift of God, lest any man should boast. Okay. So, tayo po'y manalangin. Tayo manalangin, aming amang banal na sa langit. Ama, maraming salamat po sa privilege na ito na kahit na pandemic, kahit na hindi kami makapagtipon sa church building namin, pero andito kami ngayon, at nakafocus pa rin kami sa iyong salita dahil alam namin ang kahalagahan ko ng iyong salita sa buhay namin. Alam din namin ang kahalagahan ng kami po ay mapuspos ng banal na Espiritu o pangilya sa kayo. Dahil mas naniniwala kami na
update ang mas maganda ang plano mo sa buhay namin. Kayo nakakalang ng araw na kinabukasan namin, future namin. Kaya wala kami ibang dapat pagkatiwalaan at sundin kundi kayo lang. Salamat po sa oras na paggamit namin ngayong umaga. Bigyan mo ang bawat isa ng maliwanag na pangpandinig, pangunawa at tayong mahayag ng tagapagsalita. Ang mensahe ngayon ng maliwanag, na may kapangyarihan, may kahayag dito ng may pag-ibig, may concern, dahil ang concern talaga ng tagapagsalita ay lahat kami lumago sa kaalaman at higit sa lahat lumago kami sa aming pananampalataya upang lalo kami makapaglingkod sa inyo ng ayos ang kalooban. Nagpalain niyo ang bawat oras na magagamit namin ngayon sa pangalan ni Kristo Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Amen. Okay, so title po ng ating mensahe ngayon is Your Convictions About Eternal Security. So napakahalaga po ng mensahe ito lalo sa panahon ito ngayon. Hindi natin alam kung kailan darating ang Panginoon sa Kristo. Dumating man siya, sigurado man tayo, no? O kaya dumating man kamatayan sa atin, pinayagan niya tayo mawala na dito sa mundong ito. Alam natin na kung tayo namatay bago tayo pumikit, alam natin na sa langit tayo magigising. Hindi po ba? So, bilang isang Kristiyano, kailangan lang po natin ma-confirm natin yan. Magkaroon tayong tinatawag na firm conviction regarding our eternal security. Pag sinabi eternal security, talagang buong-buo ang paniniwala mo. Okay? Talagang ipaglalaban mo yan. Kahit anong gawin sa'yo. Sabi mo, hindi. Pag ako namatay, ito ay pupunta sa langit. So, bibigyan natin ako ng summary yung ating security na yan. So, sabihin ng iba ng mga tao, ay, ako naman mabait na po ako eh. Ako naman po eh, simula na po yung mga kilala sa Panginoon na talagang nagkabait-bait na ako. Pero ang pagbabasihan natin yung Isaiah 64 verse 6, lumalabas doon po na parang review ng ating salvation to, no? Pero mamaya, bibigyan natin ng mga pointers para mas maganda. So sabi ng Isaiah 64, sabi niya, ang iyong kabutihan, ang iyong kabaitan, sabi natin, pinakamasipag ka, pinakamabait kang tao sa buong mundong to. Sabi ng Bible, ang iyong kabutihan ay maruming basahan sa harapan Diyos. So wala pa lang tayong magagawa, no? Wala tayong magagawa kung tayo iligtas yung sarili natin. Sabi mo sa Romans 3:10, sabi niya, walang matuwid, wala, kahit isa. Para may naman kayo kaya para mas marinig din natin ito. Paulit-ulit natin i-review ito para pag kayo nagsurinig, abay napakadali na, kinasanayin nyo na. Sa Romans 3:10, sabi niya, walang matuwid, wala, kahit isa. At dahil ikaw ay makasalanan, sa Romans 3:23, hindi ka aabot sa kaharian ng langit. Ano? Kaharian ng Diyos. Called Kingdom of God. Kasi dalawa po ang kingdom eh. Una, Kingdom of God, at saka Kingdom of Heaven. Supposed to be, wala sanang Kingdom of God kung hindi tumanggi ang mga Israelitas sa Messiah. Tinanggihan kasi nila yun. So binigyan tayo ng pagkakataon ngayon, tayo yung new sheep, another sheep na binabanggit ng Panginoon sa Kristo kanyang salita, at tayo yung mga Gentiles. Okay? So, ngayon, may tinatawag na Kingdom of God. Kung hindi tumanggi ang mga Israelites, wala sanang Kingdom of God. Kingdom of Heaven na lang sana yung millennial kingdom. So, mapalad pa rin tayo dahil nakalasap tayo ng biyaya ng Panginoon. Kaya, biyaya kung by grace are we saved. Diba? So, Romans 3:23, 6:23, sabi niya, ang kabayaran, kasalanan ay kamatayan. So, yan po talaga tayo, mga kasalanan, hindi ka abot sa kaharian ng langit, ng Kingdom of God. At ikaw ay mamamatay. Tatapong ka sa lugar, bilatang apoy. Yung nga pong malungkot sa mga tao na pupunta na tayo sa impyerno. Kaya nga po may gospel. Yung gospel, yung mga good news. Ano yung good news? Kapag may umako po sa kasalanan natin. Kaya may umako doon sa kasalanan, tayo siya, ang pabayaran ng kasalanan, kamatayan. Pero sabi pa tayo mamatay, may umako na kasalanan natin. May nagdusa doon sa ginawa natin kasalanan. At hindi lang po nagdusa. Okay? Sa ating kasalanan, at yung kasalanan na yung sa'yo namatay sa cross of Calvary na buhos ang kanyang banal na dugo. At yung dugo ng Panginoong Kristo ang naging kabayaran ng ating kasalanan. So, bawat isa sa atin. At ako'y naniniwala dito. Naniniwala ako na ating kasalanan, punta sa
Pero may nagdusa, may namatay sa akin, hindi lang po siya namatay. Yung kanyang po na nabuo sa krus ng Kalbaryo ang naging kabayaran ng ating kasalanan. Naniniwala po ko diyan, naniniwala po ako na siya namatay, siya nalibing, at siya nabuhay na muli. Okay? Ngayon, pag ito po ay naintindihan natin, kailangan tayo ng pananampalataya. Kasi bakit po mahalaga ang pananampalataya? Ito yung paraan para yung malapit sa Kanya. Kaya without faith, it's impossible to please God. Pero nung marinig mo ang mensahe nito, at naunawaan mo, doon papasok sa Romans 10:17, sabi niya, faith coming by hearing and understanding the Word of God. Narinig mo, naintindihan mo, then nagkaroon ka ng pananampalataya. At nung nagkaroon ka ng pananampalataya, para personal natin, naliwanagan ko na ako pala yung kasalanan. Naliwanagan ko natin ito, ako'y nagsisi. Okay? Naliwanagan ko na kinagisnan ko ang religion, kinagisnan ko ang pinaniniwalaan ko, ako'y mali pala. So, kurang ko ang mali kong paniniwala, mali kong religion, at ngayon, yung sinasamba kong Diyos-Diyosan, tinatalikuran ko na. Kaya dito sa Romans 10:9, tumawag ako sa Kanya dito. Sabi ko, Lord, sumumala ngayon. Unawaan ko na mali pala itong ating pinaniniwalaan ito, mali pala yung uri ng ating paniniwala. Mali ang Diyos na ating sinasamba, tinatalikuran ko lahat yan ngayon. At ngayon, sabi ng Romans 10:9, Panginoon, kaya tumawag tayo sa Kanya. Okay? Dahil mali ang paniniwala mo, ano ginawa, tinalikuran mo ngayon. At siya na ngayon ang iyong gagawin Panginoon, siya na iyong susundin, siya na iyong sasambahin sa iyong buhay. Walang iba kundi ang Panginoon sa Kristo. So gagawin natin, kailan tumawag tayo sa Kanya. So, nung sasabihin natin sa Romans 10:13, sabi niya, Panginoon Sus, naniniwala ko na ako ay sa ginawa mong pagkiligtas sa akin, sa pusang Calvary, at tinatanggap kita bilang aking Panginoon at sariling tagapagligtas. Ngayon, ikaw na aking sasambahin, ikaw na aking susundin sa aking buhay at ikaw aking magiging tunay na Diyos. Now, ito ang naging totoo sa buhay mo, isayuhan ka ng Ephesians 1:13 at ikaw ay magiging bagong nilalang. Mamaya, tatalakay natin lahat yan. 2 Corinthians 5:17. Okay? Ikaw ay nakay Kristo na. Magkakaroon ka ng spiritual circumcision. Okay? Sa flesh. Pagkatawan natin ito. At ako'y magiging anak ng Diyos. First John 1:12. Dito may mga nangyari sa atin, no? At ako'y may buhay no. John 3:16. So ako, God's love the world. Whosoever believe ko yun. Isa ako doon sa mga naniwala. Whosoever believe on Him shall not perish, hindi ako mapapahama sa impyerno, but have what? Everlasting life. Yun. So, nireview lang po natin yan. At sana, kung ito, pag may take note niya yan, at ilalagay naman ito sa YouTube, pwede nyo makopya ito, at pwede nyo pag-aralan para check nyo. At pag na-check nyo, siyempre, magiging masaya kayo. At ito ngayon, isi-share nyo sa ibang tao, lalong-lalo sa inyong mahal sa buhay, kakilala, kaibigan, dahil ayaw mo silang mabulid sa impyerno, dahil gusto mo silang madala sa langit. Kapag sila nanampalataya, tinanggap nila si Kristo bilang tagapagligtas. Pero alam niyo, kahit na ikaw ay sinasabi mong ikaw ay ligtas na, mo na si Kristo, sinuko mo na sarili mo sa Kanya, pero kung minsan, kahit pagkatapos mong mangyari sa buhay mo, nagtiwala, inilaga mong tiwala mo sa Panginoon sa Kristo, bilang tagapagligtas, kung minsan may mga doubts pa rin tayo sa ating kaligtasan. Kaya tinuturo natin ito ngayon kasi may mga nakakausap ako, even mga members, even mga ibang mananampalataya na pinagdududahan nila, ako ba talaga i-Christian? Okay? Kaya talaga yung conviction, yung title natin, conviction about eternal life. Kailangan talaga yung maliwanag yun. Now, ang problema, maaaring, kaya kung minsan nagdududa tayo, kung ligtas tayo, kung minsan, dahil ang ibang mananampalataya, nalimutan lang kung kailan sila naligtas. Yung petsa, hindi na maalaala. Yung petsa, yung lugar kung saan sila naligtas, hindi rin na maalaala. Kaya hindi naman problema yun, basta maliwanag sa'yo, di kayo nanampalataya kay Kristo, kung nalimutan mo yan, hindi mahalaga. Ang mahalaga, ikaw ay naniniwala, ikaw ay nananampalataya sa ginawa ni Kristo sa krus at Calvary, tinanggap mo yun sa puso mo bilang tagapagligtas. O maaaring nagdududa ka,
okay, na ikaw iligtas, maaaring mayroon kang mga kasalanan nagawa na, mga kasalanan nagawa mo sa buhay mo. At ito ngayon, dahil dito, nagiging dahilan para tanungin mo ngayon, ikaw ba'y talagang Kristiyano? Yun. Dahil siyempre, pag ikaw'y Kristiyano, nagagawa ka ng kasalanan, siyempre isipin mo, Kristiyano ba ako? Bakit ko nagagawa ang magkasala pa? Now, para maayos po natin ang mga problema sa ating mga puso. Now, kailangan po nating maunawaan. Ay, babagayin natin ano. Kailangan natin maunawaan kung ano sinasabi ng Diyos tungkol sa kaligtasan at tinatawag na eternal security. Okay? Kaligtasan at saka eternal security. Now, simulan mo ito sa ating lesson ngayong umaga. No? Now, as long as we have doubts about our eternal security, okay? Habang ikaw ay may pagdududa, nag-aalinlangan sa iyong tinatawag na kaligtasan, kapatid. Now, ano pa rin ang mga dalabas na issue sa buhay mo? Tingnan mo, una, we will be unable to enjoy the blessing God has given us. Paano ma-enjoy ang blessing sa rin mo pag may dumating na blessing sa'yo? Galing ba ito sa Panginoon? Kasi kaligtasan mo, pinagdaan mo na eh. So, siyempre, pati yung pagmumula ng blessing mo, magkakaroon ka na rin ng pagdududa. Okay? Kaya yan, sa yun, sa mga issues na mangyayari sa'yo, we will be unable to enjoy the blessing God has given us. Kasi wala na, yun talaga yun. Pag bibigyan ka ng pagdududa ng kaaway, bibigyan ka ng pagdududa ni Satan, okay? Bibigyan ka ng pag-inilangan sa isipan, may blessing, sa Diyos ba talaga galing ito? Natural po yun. Kung yung pinagdudahan mo ng kaligtasan mo, lalo na yung mga blessing na dumadating sa buhay mo. Pangalawa po, our service for the Lord will be limited because we won't trust Him to enable us. Yan. Kaya maraming mga Kristiyano, kadalasan, hindi na sila nakakapaglingkod. Okay? Kasi limitado na lang. Kasi anong nangyari nga sa'yo? Kung maglilingkod ka, di mo naman ako bibigyan ng kakayahan eh. Nagdadoubt ka sa kakayahan mo. Kaya kung minsan pag-aalokin mo sa ministry, sabi nyo, no, wala ko, hindi ko kasi kaya yan. O, hindi mo alam, nang inalok ka ng halimbawa ni Pastor, at ikaw yung tinuturo ka ng Panginoon sa nag-pray siya, sabi niya, itong gamitin mong tao, at ikaw yung inalok at tumanggi ka. Actually, kasi nga, may duda ka na sa kaligtasan mo. Okay? So, our service for the Lord will be limited because we won't trust Him to enable us. Magdududa ka rin pala, kaya ko ba yan? Bibigyan kaya ako ng Panginoon na kakayahan kong gawin ko yan, ministry na yan sa buhay ko. Dalawa na yun, ano? Pangatlo, we may be guilty of misleading others to their faith. So dahil nagdududa ka na sa kaligtasan, mga pangalang faith, pag may nagtanong sa iyo tungkol sa kaligtasan, ang mga, dahil dito nagdududa ka na ngayon, baka mag-share ka, baka lalo silang maligaw. Ayun, imbis na dumiretso yung faith nila, dahil sa nagdududa ka, yan ang po mga mangyayaring problema pag magkataon. Magiging guilty tayo na maakay natin sila sa hindi tama sa kanilang pananampalataya. So, since yung judgment, hindi pa naman dumadating sa ating kamatayan, hindi pa dumadating yung rapture, mga kapatid. Nasa pandemic pa lang tayo, pero darating na yan ayon sa prophecy, hindi na ganun katagal. Okay, matagal na siguro ang 2 years. We need to have conviction today about where we'll spend eternity. Ngayon pa lang, mga kapatid, kaya masiguro na natin, magkaroon tayo ng matibay na paniniwala, matibay na conviction ngayon. Okay? Kung saan tayo mananahan. Saan tayo didiretso kung tayo na makailan. Dalawa lang naman. Dalawang eternity yan. Sa impyerno, na walang hanggang paghihirap, o langit, okay, na mayroon kang buhay na walang hanggan, kasama mo ang Panginoon sa Kristo. Yan po ay sa langit. Siyempre, andyan ang choice nyo. At alam nyo, sasabihin ko sa inyo, marami sa mga mananampalataya, ini-expect nila na sila ay Kristiyano. Even marami sa Baptist, na sinasabi sila ay mga mananampalataya, na hindi nalalaw ka na ng buhay sa matagaling panahon, wala silang paglilingkod sa Panginoon. Hindi ganun katibay pa na ang conviction nila, bibigyan natin ng malaking tanong, ikaw ba talaga ay Kristiyano? At
Makikinig kayo sa lesson, dito natin makikita ngayon, okay, yung standard ng Word of God, doon na isukat yung ating paniniwala. Kasi hanggang tayo buhay, may pag-asa tayo. Kaya ito yung lesson to, kung siguro natin. Kasi sabi na Hebrews 19:7, as it is appointed unto man once to die. Pag tayo namatay na, yun ang appointment natin. After this, the judgment. So pag tayo namatay, dalawa na pupuntahan natin, may judgment. Sa hell or heaven. Parehong H yan. Baka magkamali kayo yung spelling. Hell or heaven. Now, ano bang ibig sabihin ng conviction? Kasi sabi, conviction about eternal life. Pag sinabi conviction, is being so absolutely convinced. Sobrang kumbinsido ka. Walang pag-aalinlangan that something absolutely true. Okay? Ganap na katotohanan. Ibig sabihin ito na yung tinanggap mo si Kristo bilang tagapagligtas, yung pananampalataya mo kay Kristo bilang tagapagligtas, yung paniniwala mo tungkol sa ginawa ng Panginoon sa Kristo ay maliwanag na maliwanag sa buhay mo at kahit anong gawin sa'yo, okay? Talagang you are going to take stand for it. Ipaglalaban mo yan. Ipagpapatahin mo kayo sa sarili mo regardless of the consequences. Okay? Kahit anong mangyari. Kahit anong mangyari. Siguro, dapat isara natin dito yung aso na yan. Okay? Regardless of the consequences, pwedeng ipaglaban mo yan. Okay? Pwede natin ipaglaban yan. Now, a true salvation, okay, pag sinabing ang tunay na karanasan ng kaligtasan o a true salvation experience provides the gift of eternal life. Yan, tandaan natin ha. Pag ikaw'y tunay na mananampalataya, tunay ang iyong pagkakilala kay Kristo, tunay ang pagtanggap mo sa Kanya, talagang maliwanag na maliwanag sa iyo kung bakit mo siya tinanggap. Meron pong regalo yan. At ang regalong yan ay eternal life. Buhay na walang hanggan. Kaya ako, dumating man ang anong mahirap ng pandemic, maaring mahirapan ako, pero excited ako kasi alam ko kung saan ako pupunta. Dumating man ang kamatayan sa akin, okay, hindi rin ako natatakot. Bakit? Alam ko kung saan ako pupunta. Kasi sabi ng Bible, naniniwala ko sinabi ng Bible, absent from the body, face to face with the Lord. Bilang sa mananampalataya. Amen. Kaya ngayon, kung talagang tunay tayong Kristiyano, patapos nating maligtas, nakita natin ang paghihirap, ang tulusat, kamatayan ng Panginoon sa Kristo, bakit niya tayo niligtas? Kasi gusto niya, maglingkod tayo sa Kanya. Siya ang unang naglingkod sa atin eh. Siya ang unang nagsakripisyo para sa atin. Siya ang nagbigay ng buhay niya para sa atin. Ngayon man, anong palataya tayo, dapat ibigay natin yung buhay natin sa Kanya. Okay? Bakit po? Binigyan niya tayo ng eternal life. Buhay na walang hanggan. At alam niyo bang ibig sabihin ng eternal life? Hindi lang po buhay na walang hanggan sa Tagalog yun. Eternal life is the quality life of life, the quality of life God gives to a believer at salvation. At ano pa yun? That never ceases but goes on forever. Hindi po mawawala sa atin yan. Okay? Sabi niya, no man can pluck them out of my hand. Amen. Kaya nung una medyo may takot pa rin ako. Mga tayo, mabilis yung takbo ng bus. Alam niyo, dumating sa punto ng life ko, okay, na may anumang mangyari sa akin, alam ko kung saan ako pupunta. Pero my God is a righteous God. My God is an all-powerful God. My God is an all-knowing God. At alam niya ginagawa niya para sa akin. Alam niya yung best para sa akin. Kung kailangan niya akong kukunin, aba, walang karapatang huwag muna ngayon. Kundi pag kinuha niya ako, ibig sabihin tapos na yung mission ko dito. At alam ko kung saan ako pupunta. Sana ganun din po tayo. Yung buhay na wahalanggan natin, hindi yan nawawala. So, yung unang hakbang para ma-develop natin yung tinatawag na conviction na ito. Okay? Kung matinding paniniwala, yung ganap na paniniwala mo na kay tunay mo kakilala mo kay Kristo patungkol sa eternal security is to understand what's involved in salvation. Ano ba may involved sa kaligtasan? Ano bang pagligtas ka? Ano ba yung sabihin niyan? Okay, basta pa i-review natin kanina. Binigyan natin yung summary kanina, pero ngayon bakit himayin natin? Ano sabi sa Ephesians 2:8-9? For by grace are we saved through faith.
and that not of yourself, from God, it is the gift of God. Not any man, not of works, lest any man should boast. Yung grace po dito mga kapatid, na nakasabi dito, dito na paloob ang lahat ng plano ng Diyos sa tao. Yung grace na yan. Okay? Ano nga, kung hindi sa grace, sabi niya, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Pero pumasok po yung mercy. Ano sabihin ng mercy? Pag sinabi habag ng Diyos, ano yung sabihin ng habag ng Diyos? Isang bagay na dapat ibigay sa tao. Ano yun? Kamatayan. Sabi niya, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Okay? Pero dahil sa biyaya ng Diyos, yung mercy, pinigil na yung hatol sa atin. At yung tinatawag na mercy in action, ito yung grace. Okay? So hindi nyo lang pinigil yung tinatawag namin yung mercy ng Panginoon. Sa John 3:16, sabi po, God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever, yun. So namatay ang Panginoon sa Kristo sa cross of Calvary, sino man na sa Kanya ay sumampalataya ay hindi makahamak. And that's the grace of God, yung kamatayan ng Panginoon sa Kristo na yan. Alam natin involved dyan, kung ano yung ginawa niya sa cross of Calvary. So yung kaligtasan, o tinatawag na salvation, ito yung resulta ng biyaya ng Diyos, o is the result of God's grace. Hindi yung dahil tayo mabait, hindi tayo dahil sa ganda, performance, dahil yung ginawa natin, hindi po doon. Grace is God's unmerited favor. Pag sinabi unmerited, hindi mo deserve. Okay? Dahil sabi niya, pag sinabi unmerited favor, it is loving favor. Ito yung pagmamahal ng Diyos, ito yung pamor ng Diyos na binigay sa atin. Though hindi natin deserve, pero He choose to save us. Okay? Sabi nga niya, makasalanan na nga tayo. Ang Diyos ay banal, makasalanan, namumuhi siya sa kasalanan. In fact, sabi niya John 3:36, sabi niya, the wrath of God abideth in us. Kita mo yan? So, kaya hindi natin kaya iligtas yung sarili natin. Kaya ang ginawa niya sa kanyang anak, pinababa niya, nagkatawang tao, okay, para siya ang magdusa, mamatay, mabuhos ng dugo niya sa cross of Calvary para sa atin. Yan po yan. Kaya sabi kanina sa binasa natin sa Romans 5:8, then you have, but God commended or proved His love toward us, in that while we were yet sinners, Christ died for us. Kita mo, namatay siya para sa atin. Hindi naman kung siya'y namatay ng makasalanan pa tayo, pinatunayan niya na mahal tayo, lalo na yung anak niya tayo. Amen. Kaya nakakalakas ng loob Kaya hindi ka dapat pag-alinlanganan yung kaligtasan natin. Kaya dahil sa ginawa ng Panginoon sa Kristo, dapat mas, as the days goes by, nagiging closer tayo sa Diyos. Oo, dadaan tayo sa mga problems, dadaan tayo sa mga pagsulok, dadaan tayo sa matitinding problema. Okay? Siyempre, yun ay gagawin ng Panginoon na kung ikaw yung maliwanag ang inyong pagkaunawa. Di ba sabi nga, those who will follow me shall suffer persecution. Kasi hindi pa payag. Kasi ang Diyos ng mundo ito, bandaan natin ay si Satan. Simula nang mahulog ang kasalanan ng tao, siya na ngayon ang manager dito, siya na mamahala. Pero tandaan natin na ang Diyos pa rin may kontrol ng lahat. Pero yung mga bagay na yan, inaalaw niyo sa buhay natin upang makita natin na, di ba yung inialintulad tayo sa isang ginto, na habang para maging purong ginto yan, kailangan dadaan mo yung sa matinding init ng apoy. Ganon din po tayo. At ang nangyari po sa buhay ko yan, nakita ko, noong una hindi ko maintindihan. Pero ngayon, pag may problema ako, napapasalamat na. Sabi ko, mayroon pang gustong linisan ng Diyos sa buhay ko. Amen. Hindi pa may problema ka, iyak na tayo, problema na tayo, naiinis na tayo. Ganon din ako nun. Hindi ko alam Kaya sinasabi, pag-grow in grace and the knowledge. Kaya alam natin, kaya napakahalaga ng Bible. Napakahalaga ng pakikinig ng Bible. Napakahalaga ng pagsisimba. Napakahalaga ng Bible college. Napakahalaga ng Sunday school. Napakahalaga ng services every Sunday. Amen. At napakahalaga ng makikinig ngayon sa oras na to. Kasi lahat ng gagawin mo ngayon, makaka-apekto sa future mo. Pag hindi mo ka nakinig ng Word of God, hindi ka nag-meditate ng Word of God, at 3 Sunday natin tinatalakay yan, hindi mo ma-feel, hindi mo ma-experience yung closeness mo sa Lord. Kasi tapos na yung plano Ginawa niya lahat ng paraan para ilapit ang sarili, iligtas tayo. Ngayon, ligtas ka na, anak ka ng Diyos, lahat ng privileges nasa ina. Kaya may command sa atin, draw nigh to me, I'll draw nigh to you.
Ngayon ayaw mo, ayan uli ang problema, yan uli ang difficulties. O pag umiiyak ka, anong nangyari? O naging close ka ngayon, paano yung prayer mo sa kanya? Tapos sasagutin ka naman naman. That's the purpose of God. Kasi bago nakamit ng Panginoon sa Kristo yung kanyang crown, He suffered and died on the cross of Calvary. Kaya hindi pwede yung crowns muna. O, ang sabi pa niya dito, Romans 5:9, much more than being new now justified by His blood, we shall be saved from the wrath through Him. Yan, di ba? Alam na natin yung lesson natin palagi. Nung namatay ang Panginoon sa Kristo sa cross of Calvary, nasihan ng Panginoon sa Kristo, kaya sabi niya, justified. Okay, mamaya tatalakayin natin yan. Now, since the Lord is holy, banal ang Diyos, pangnan natin. Pag pinsama mo kanyang righteousness at justice equals holiness. Yung justice niya kasi, nangangailangan ng isang kabayaran para sa kasalanan. Okay, the justice of God requires a payment for sin. Di ba sabi niya, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Okay, dapat tayo mamamatay. So, kailangan may mamatay. Pero, kaya nga pinababa niyo, walang pwedeng magbahid sa kasalanan natin. Walang taong kayang iligtas ang sarili natin. Kaya nung Old Testament time, may 10 commandments, walang nakasunod. Ibig sabihin, kailangan nilang nagpagligtas. Kaya pinababa ng Panginoon ang kanyang anak para maging tunay na tao. Siya rin ay Diyos, pero siya rin ay tao. Ginamit niya yung kanyang pagkatao niya para bayaran yung kasalanan natin. Kasi kailangan may pambayad sa kasalanan. At yung dugo niya sa cross of Calvary ang naging kabayaran ng ating kasalanan. Amen po ba? Naintindihan niyo ba yun? Kaya siya bumaba. Hindi lang yung kamatayan niya ang para sa atin. Kundi yung napakalagay yung dugo, isang dugo ng banal na Diyos. O tao na walang kasalanan. Yan ay si Kristo, sinless. Ang dapat na mabuhos na kabayaran ng ating kasalanan. Kaya nung nabuhos yung cross of God, yung kanyang dugo sa cross of Calvary, yun yung naging kabayaran ng ating kasalanan. At yung Ama, sabi niya, ang justice of God na para sa niya, diba? Nasiyahan. Kaya nawala yung puot eh. Amen. At kaya sabi niya, yung kanyang katuwiran ibinigay sa anak, sa ating Panginoon sa Kristo, na hindi na makita yung kasalanan niya bilang isang tao. Kaya sabi niya, justified. Amen po ba? Amen. So, hindi niya pwedeng baliwalain yung mga maling ginagawa natin bilang isang mananampalataya. So, kahit kay Kristiyano, tandaan natin, no? Tandaan natin. The Lord Jesus' atoning death on the cross was the sacrifice that satisfied His justice. Yun ang doctrine of propitiation. Siya sabi. Okay? So, nung nawala yung puot ng Diyos, yung tanong ng doctrine of propitiation, making salvation available to all who believe in Christ. So, dahil nawala na yung puot ng Ama, the justice of God the Father sa ginawa ng Panginoon sa Kristo sa cross of Calvary at sa pamamagitan ng kanyang dugo, nakatawad tayo sa ating mga kasalanan at sabi niya, justified. Okay? Now, through the death of His Son, sa pamamagitan ng kamatayan ng kanyang anak, we were reconciled. Dati magkalayo. Dahil sa kasalanan ni Adan at ni Eva, no, na lumayo ang Diyos sa tao dahil namumuhay sa kasalanan, ang tao naman dahil namatay yung kanyang spirit, hindi na siya makaunawa ng mga bagay spiritual. 2 Corinthians 2:14, pangayon na rin siya. Okay? Papunta na sa impyerno. Kasi nga, kabayaran ng kasalanan ng kamatayan eh. So dahil sa ginawa ng Panginoon sa Kristo sa cross of Calvary, ang tao nagkaroon ng pagkakataon na reconcile ang Diyos at saka ang tao sa pamamagitan po ng kamatayan. Pagdurusa, kamatayan ang ginawa ng Panginoon sa Kristo sa buhay natin. Sana ma-realize niyo yan. Alam niyo, kung talagang wala si Kristo, wala yung plano ng Ama sa atin, wala na tayo. Para tayong hayop, pag napinatay, kinatay ka, wala ka na. Okay, yan paniniwala ng mga Jehovah's Witness. Yung paniniwala, ibang sekta na sila ay nandito lang sa lupa, at dito lang po yung impyerno. So, yung tinatawag na maling paniniwala. Mapalad tayo mga kapatid. Kasi binigyan tayo ng pagkataon na makarinig ng Ebanghelyo ng kaligtasan. Amen. At ipinaunawa ng banal na Espiritu yan ang tayong makinig. Yan ay grace. Amen. Okay? Huwag mong kakalimutan yan. At kung minsan, para tayo nabubuhay na hindi Kristiyano, kaya minsan kahit tayo Kristiyano, nakagawa tayo ng kasalanan na hindi nababagay sa atin. Look at Romans 5:10, for if when we were enemies, tinong mga enemies, bakit tayo enemies? So, ang isang tao hindi Kristiyano, kaaway ng Diyos.
So, yet sabi niya, when we were yet enemies, we were reconciled to God by the death of His Son. Much more, being reconciled, we shall be saved by His life. Ano ba yung dati natin? John 3:36, sabi niya, for the wrath of God abideth in us. Pag sinasabi mo dito, John 3:36, yung wrath of God, yung puot ng Diyos nasa atin, nananatili sa atin, pinapay mo ka sa langit. Ibig sabihin, yung justice of God, because sa ginawa ng Panginoon sa Kristo rito, nasihan nga eh. Nasihan ang justice of God sa ginawa ng Panginoon sa Kristo sa cross of Calvary. Now, pwede nang lumapit ang tao sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Kaya pag nagsalubong yung grace at saka faith, it will result to salvation. Kung napakahalaga yan. Kaya dapat maunawaan niyo mabuti ito mga kapatid. Kayong mga nakikinig dyan, ulit-ulitin niyo itong lesson na to. Kasi pagka kayo hindi maliwanag, tanungin niyo yung sarili mo, ako pa talaga pag namatay, pumunta ako sa langit? Sabi ko, tinanggap ko rin si Kristo, gaano ka kasigurado? Hindi ko pinag-aalinlanganan yung kaligtasan niyo, pero dapat kayo mismo, kahit anong mangyari, kahit anong balik-balik na rin kayo, alam mo, convicted ka, matibay, tatayoon mo yun, ipagtatanggol mo, kahit anong mangyari, sabi mo, tanggap mo kayo, pumunta ako sa langit. Kaya sa paniniwala ko sa Panginoon sa Kristo, sa ginawa niyo sa cross of Calvary sa buhay ko, ganun po dapat. At kung ganun katibay yung paniniwala mo, imposible hindi ka lalago. Imposible sa buhay mo, darating sa buhay mo na mamumuhay ka sa kasalanan. Naintindihan ng Panginoon nung bata ka pala sa pananampalataya, naintindihan ng Diyos na ikaw'y pagpabaling-baling. Okay? So, dito kasi John 3:16, sabi niya, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever, tingnan mo, whosoever, believe on Him, shall not perish, hindi mapapahamak, but have everlasting life. So, yung faith mo kay Christ, kailangan, nangangailangan nyo ng kaligtasan. Okay? That's why we need to hear and understand the gospel. Kaya pag kayo magsusoul winning, kadalasan gawin nyo ngayon sa panahon natin ngayon, ano? Tanungin mo, gusto mong maligtas, dalawang bagay, explain mo sa kanya, ikaw ba nakakasiguro pag namatay ka sa langit? Eh ngayon, pag sinabi niya, hindi pa ako sigurado. Ngayon, gusto mo bang masigurado? Oo naman. Okay, kung gusto mo makaligurado, makikinig ka ba ka? Dahil kung hindi ka makikinig, hindi na natin tutuloy. Dahil sabi ng Romans 10:17, faith cometh by hearing and understanding the word of God. So, pag hindi ka nakinig, hindi mo maintindihan. Okay? Bakit? Kasi sa 1 Corinthians 2:14, hindi mo talaga maintindihan dahil patay spirit mo. Ngayon, kung ikaw'y makikinig, itutuloy natin to. At mananalangin muna tayo. Makikinig ka ba? O, pag sinabi ko, oo, piray na kayo. Sabi nyo, Father in heaven, ito po kami, lumalapit ako, kasama ko itong aking kuya na hindi pa nakakilala sa iyo, hindi pa maliwanag sa kanya ang kaligtasan, ay tinutulog ko po sa inyo na makikinig daw po siya. Pakinig ko sa banal na espiritu na may paliwanag na maigi sa kanya habang ipini-explain ko, maliwanagan niya ini-explain ko patungkol sa kaligtasan para sa makakilala kay Kristo. Sa pangalan ni Kristo Jesus na aking tagapagligtas. Ayun. Kapag handa na siyang makinig, i-share mo na uli yung kaligtasan. Yun, number 1, ang inulit ko kanina. Tapos ito, pabaybayin nyo. Siyempre, yung una, doon na yung buo. Ito, ini-explain na natin paunti-unti para hinihimay-himay natin. Kaya lang, it's merely believing some facts about Him, kundi acknowledging that Jesus, God's means of salvation, and surrendering our lives fully to Him. Ibig sabihin nito, hindi rin basta maniniwala ka sa ilang bagay, no? Tungkol sa Panginoon. Pero, kinikilala mo ng Panginoong Hesus ay, paraan ng Diyos para sa kaligtasan. Siya ang daan eh. Siya yung mediator between God and man. At pagkatapos mong tanggapin si Kristo bilang tagapagligtas, kailangan isuko mo na yung buhay mo ng ganap sa Kanya. Parang sa buhay ko, ang tagal muna sumuko eh. Ang nagpabaling-baling muna eh. Nasabi ko, dumating sa buhay ko, ako talaga yung Kristiyano. Pero dumating sa buhay ko yung matitinding problema, matitinding pagsubok sa buhay, masasabi ko, Kristiyano talaga ako. Kaya ang problema sa buhay Kristiyano, tandaan natin na walang aksidente sa buhay Kristiyano. Amen. Lahat nakaplano yan. Alam ng Diyos kung paano tayo lalago. Alam ng Diyos kung paano tayo patatatagin sa pananampalataya.
kung tayo lang ay nananatili sa kanyang kalooban. Kaya pag gising mo, akala mo ang Holy Spirit na nanahan sa'yo, pag gising mo, God the Holy Spirit, I'm surrendering my life to you this morning. Naniniwala ko sa iyo, kayo ang nangunguna at dadalhin mo ko sa tama, dadalhin mo ko sa aking pagkalago, hindi mo ko dadalhin sa kapahamakan dahil wala akong tiwala sa sarili ko at sa iyo lang. Ganun dapat. Okay? Kung talaga ikaw ay talaga naniniwala ka talaga, paninindigan mo yung paniniwala mo, dapat may pagbabago. Sinasabi, anak ako ng Diyos. Nakikita pa sa'yo kayo anak ng Diyos. Ligtas ako, nakikita pa kaligtasan sa buhay mo. Yun ang maraming problema ng maraming mananampalataya ngayon. Sinasabi na si Jesus salita, pero sa gawa, wala. Kaya sinasabi ng Panginoon sa Kristo mismo eh. Maraming nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ano yan? Hindi ko kayo kilala. Ano pa sabi niya, you called me Lord, Lord, and do the things that I say. Nagsimula rin po ako sa gano'n. Kaya na tinuturo ko sa inyo ito ngayon, para huwag nang maulit sa inyo yun. Gusto ko tuloy-tuloy na lang kayo. Okay? Sabi sa Romans 10:9, if you confess with your mouth Jesus as Lord, and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. Kailan magaling sa bibig mo? Bakit? Tingnan mo ha? Pag ikaw ngayon ay naintindihan mo yung Ebanghelyo ng kaligtasan, nasa heart mo na yun. Okay? Naintindihan mo na, di ba? May faith ka na. Mula sa iyong puso, yung faith mo ay nalabas sa bibig mo. Kaya ikaw confess mo sa bibig mo. Wala na yung sinner's prayer. Kasi nasa ingay ng kaalaman. Okay? Naniwala ka na. Kung talagang naniniwala ka, sabi, if you confess with your mouth Jesus as and believe in your heart that God raised Him from the dead, sabi, you will be saved. Ikaw na mismo magpipray. Tested ko na po yan. Hindi na walang Lord's Prayer. Kasi karamihan ng mga pagkakamali noon. Kasi gusto mo tumanggap kay Kristo, ano sasabi? Oh, sige, sumunod ka sa akin sa panalangin. O pagkatapos sa mga kilala kay Kristo, tinanggap na niya. Ngayon, kasi ito ngayon, ganito ah. Pwede ka magsimba bukas sa linggo. Naku, maraming gagawin eh. At tinaksan ka na save ako sa prayer. Hindi pa liwanag. So, pag ikinonfess niya, if you confess with your mouth, ang ibig sabihin, confessing Jesus as Lord means we agree that Christ's death on our behalf provides complete forgiveness of our sins. Yan ang sabihin, confessing. Naniniwala ka na, buo na sa iyo, buo na sa kalong. Alam mo na nga eh. Naunawaan mo. Ngayon, pag ikinonfess mo, ibig sabihin, umaayon ka ng kamatayan ng Panginoon sa Kristo para sa iyo, okay, ay nagkaloob sa iyo ng ganap na kapatawaran ng iyong kasalanan. So, ngayon, pinatawad ka na, di ba? Ayos na, wala problema. At tayo naniniwala rin that God raised Him from the dead. Hindi lang siya namatay, kundi siya nabuhay na maguli. Proving, ano yun? That He accepted Christ's sacrifice as full payment for our sins. Amen. Yan ang ibig sabihin niya. Proving that He accepted Christ's sacrifice as a full payment for our sins. Yun ang ibig sabihin. Kaya kino-confess mo yun. Kaya sabi Ephesians, confess with thy mouth. Hindi yung susulmin sa'yo, ikaw mismo. Okay? Ikaw mismo kung nag-pray. Kaya pag hindi mo, kung kayo man ngayon, ganun kayo na-save, ito, inuulit-ulit. Para sabihin, ayusin nyo, para kayo assurance of salvation. Eternal security. Kailangan convicted ka na ikaw ay talagang tunay na mananampalataya. Dahil kung hindi, huwag kayo mabuhay sa akala. O sabihin natin, akala ko save na. O di, ayusin mo, itama mo ngayon. Walang problema po yun. So, the Lord doesn't provide the gift of salvation without also giving us assurance that's ours. Kapag ikaw yung nakakilala kay Kristo, no? Tinanggap mo na si Kristo bilang tagapagligtas, yung gift of salvation na bibigyan kanya ng tinatawag ng kasiguruhan na ikaw ay ligtas. Na nasa iyo ang kaligtasan yan. That's why, itong mahalaga mga kapatid. Kung ikaw ay ligtas na, kaya siya nagsugo ng kanyang Espiritu, yung Holy Spirit. Sinelyuhan tayo. Nanahan siya sa atin bilang anak ng Diyos. Hanggang saan? Hanggang tayo matubos yung redemption na yan. Yung rapture. Okay po? Amen. Hanggang sa rapture. That's why He sent the Holy Spirit. Ano sabi niya sa Ephesians 1:3 niyo ha? In whom we have trusted. O, bakit? Narinig mo. Nakinig ka. Naunawaan mo. Diba? Babaliktad to eh.
After you have trusted, after that you have heard, baliktad, pabaliktad. The total gospel of salvation, whom you after that you believe, you were sealed with the Holy Spirit. Sa una, kung aayusin namin to, narinig mo. Okay? Pinakinggan mo. Pinaintindi sa'yo ng Holy Spirit. Naunawaan mo yung kaligtasan, nagtiwala ka ngayon. Okay? At kung ikay magtiwala, sinayuhan ka ng banal na Espiritu. Okay? Simultaneous po ito eh. Kaya dapat na maintindihan niyo palagi. Kaya kung kayo may sinasabi ng Kristiyano na kayo, absolving nga kayo, kung talagang kayo Kristiyano, i-share nyo nga sa iba yung tunay na pananampalataya ninyo. Dahil kung hindi mo ma-share yan, eh wala. Baka pagdudahan ko yung kaligtasan nyo. Kasi kung talagang alam mo na, eh alam mo i-share yan. Si Paul nga, wala namang turo sa kanyang salvation eh. Kung ano yung naranasan niya, yun parang yung kinikwento niya. Okay? Yun yung kanyang soul winning. Wala nagturo sa kanya. Kung ano yung experience sa kaligtasan, yun ang paulit-ulit niyang sinasabi. Hindi mo kailangan magkaroon para ibang soul winning kung ano yung experience mo. Kagaya ni tinuturo ko ganyan. Okay? At sabi, tama yun ang naranasan ko kasi lang naman eh. Okay? Walang ibang daan. Si Christ lang po talaga. So wala tayong dahilan bakit hindi natin mahihayag yan. Look at verse 14. Bakit mahalaga ang Holy Spirit? Sabi niya, which is the earnest of our inheritance until the redemption of the purchased possession. Yung redemption din, yung ating rapture. Unto the praise of His glory. Pag sinabi mo earnest, ito yung garantiya. Okay? Ito yung token. Ito yung down payment. Parang bumibili ako ng libro, kasunada ko yung libro. Para hindi mabili ng iba, sabi niya, sasabihin ko, magkano yan? Sabi niya, sir, ano ito? 300. Okay. Ito yung 150. Advance payment ko yan. Kung unang ibenta yan, babalikan ko yan. So, nakalagay na sa pangalan ko yan. Parang tayo tinanggap namin si Kristo rin nagpagligtas dahil wala pa tayo sa heaven, o yan ang Holy Spirit. Guarantee yan, token yan, down payment yan of our inheritance hanggang tayo ay ma-rapture. Nasa heaven yung katubusan niyan. So yung Holy Spirit seals us. Okay? Siniliyuhan tayo. At walang makakapagsira ng seal yan. Walang iba. Okay? Kundi ang Panginoon lang. Siya ang nag-seal Holy Spirit eh. So the Holy Spirit seals is the guarantee of our salvation and cannot be broken by anyone. Even si Satan. No one can pluck him out of my hand. Sabi niya dito. So yung eternal security, okay, o kayong matibay na paniniwala natin na tayo ay ligtas, is the work of God in Christ that guarantees that the gift of salvation, once received by faith, is possessed forever. Hindi na mawawala yan. Okay? Hanggang sa langit, makakabalik pa tayo sa millennium dito. Okay? Ito tinatawag na 1,000 years. Yun yung tinatawag na kingdom of heaven, physical kingdom, na kung saan nandun mismo ang Panginoon sa Kristo. Ngayon, spiritual kingdom, o tinatawag na kingdom of God, kasi ang Holy Spirit ang nandito. Hindi naman natin nakikita. Okay? Ngayon, yung tinatawag na kingdom of heaven, kasama natin ang Panginoon sa Kristo, mga mananampalataya, kaya physical kingdom. So, once na tayo masayid, mga kapatid, yung Holy Spirit ay garantiyan sa atin ng kaligtasan natin tinanggap ay taglay natin magpakailanman. Hindi ba kayo natutuwa niyan o nalulungkot kayo? Kasi kailangan i-preach ko po ito para tayo maulit-ulit na marami sa even sa inyo nagtatanong siya. Hindi pa alam mag-solve kasi hindi mo sigurado kaligtasan mo. So ngayon, gusto ko pa siguro nyo. So maraming mga tao pa rin na naniniwala. Basically, kaya good, sabi niya, but according to the Lord's standard, we are all sinners and no one is good enough to be accepted into heaven. Kaya lang kay Kristo pa lang talaga. Okay? Good deeds can save us. Yung mabuting gawa, wala yan. Amen. They won't keep our salvation. Okay. Bagamat kung kinasabi mong Kristiyano ka na, yung ginagawa mo ngayon na hindi tama, ay hindi yan nababagay sa buhay Kristiyano. At we still sin at times. Now, mamaya may ipapaliwanag ako sa inyong maigi dito. Gusto kong bigyan ng liwanag.
So when we understand the biblical doctrine of eternal security, we won't excuse our sin or take advantage of our secured possession as children of God by living in sin. Sabi mo, Kristiyano naman na ako eh. Pag ako namatay, pupunta na ako sa langit, pwede ako magkasala. Aba, sige, magkasala ka. Because salvation is neither achieved or maintained by what we do. Okay? And it cannot lose if we sin. Hindi ka mawawala yung kaligtasan natin, mga kapatid. Okay? Kahit tayo magkasala. Kaya dito sa 1 John, sabi ng Apostle John, sabi niya, explains how believers are to deal with sin with the force in their lives. So the blood of Jesus Christ, His Son, cleanses us from all our sins. Maliwanag po yan, mga kapatid, di ba? Now, yung tense dito, sabi sa verse 7, 1 John 1:7, the blood of Jesus, His Son, cleanses us from all sin. Yung tense po dito ng Greek verb signifies a continuous habitual action of cleansing our sin by Christ's blood. So, ibig sabihin ito, pag tayo nakakagawa ng kasalanan, yung dugo ni Kristo rito, yung word na Greek, it is signifies a continuous habitual action cleansing our sin by Christ's blood. So, patuloy niyang ginagawa. Kasi yung kasalanan natin ginagawa at gagawin pa, bayad na eh. Kaya nga, pag tayo nagkasala, patuloy niyang nililinis yan. Paano niya nililinis? Okay? Kaya pag sinabi mo, if we say we have no sin, we are deceiving ourselves. So, believers are still capable of sin even after salvation. Now, gusto kong linawin to. Kasi yung pinag-aralan natin, naalala natin minsan, no? Gusto kong linawin ng bagay na ito. Palalakihin ko lang, hindi ko mabasa itong santo. Para mas maintindihan mo. Palakihan natin yung letra. Yan. Nako, lumituloy. Palakihan natin. Ayan. Bakit tayo lumaki? Dahil lang po. Ayan. Bigyan natin ng liwanag to. Sa Romans 6, kung babasa natin ng Romans 6, chapter 6, ano? Kasi baka medyo nalito kayo noon doon, yung una, doon sa tinuro natin na Kristiyano hindi na magkakasala. Pero may portion talaga sa Bible na pag Kristiyano ka, hindi ka na magkakasala. Okay? Pero gusto kong bigyan ng liwanag muna ito sa Romans chapter 6. Buksan niyo po yung Bible niyo para nakikita ninyo. Para walang may iwanan tayong muwang sa inyong kaisipan. Makakain na dito. Romans 6. Ito po sa Romans 6, puro ito mga questions. Ito naman kayo? Romans 6:1. What shall we say then? Shall we continue in sin that grace may abound? God forbid. Puro question yan. How shall we that are dead to sin live any longer therein? Know ye not that so many of us were baptized into Jesus, were baptized unto His death? Therefore, we are buried with Him by baptism unto death, that like as Christ were raised up from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in the newness of life. For if we been planted together in the likeness of His death, sabi niya dito, also in the likeness of His resurrection, knowing this, yun. The word, tingnan natin yung knowing. Nasabi niya pa dito, nalaman ko dito na hindi na pala ako dapat magkasala. Dahil ako pala'y patay na sa kasalanan. Sabi niya, look at verse 7. For he that is dead is free from sin. So, patay na yung yung paggawa mo ng kasalanan, makakalaya ka sa kasalanan. Now, if we dead with Christ, we, sabi niya dito, believe that we shall live with Him. Knowing that Christ, being raised from the dead, sabi niya, died no more. Death had no more dominion over Him. Kaya kami nakalagay dito sa verse 11, likewise reckon. So, kung dahil alam ko na ako pala hindi na magkakasala, dahil patay na ako sa paggawa ng kasalanan, sabi niya, reckon, dapat pala i-consider ko. The word reckon means ibilang mo na ikaw na sa sarili mo na patay ka na sa paggawa ng kasalanan.
but alive unto Christ through Jesus Christ. So let not sin therefore reign into your mortal body, that it shall obey in the lust thereof. Neither yield. The word yield is surrender. Huwag mong isusuko yung sarili mo, yung sarili mo sa kasalanan. Yung body mo kasi, gumagawa ng kasalanan yan. So, alam mo na nga patay yan. Bakit may susuko ang sarili mo ang buhay mo sa patay? Kundi isuko mo yung sarili mo dyan sa banal na espiritu na nananahan sa'yo. Okay. Kaya sabi sa verse 15, what then? Shall we sin? Because we are under the law. Parang ganyan, no? Pero makikita natin dito, makatid, pag sinasabi dito sa Bible talaga, kung ikaw'y tunay na Kristiyano, hindi ka na magkakasala. Kaya lang, okay? Okay. Tayo'y inoperahan na, tinatawag spiritual circumcision. Okay? So, ibig sabihin, iniwalay na tayo sa katawan. Bagamat tayo ay nakahiwalay na, dapat yung kaluluwang yan, na pinananahan ng banal na espiritu at binili na kanyang buhay ito, pag-aari ka ng Diyos, dahil tayo bata pa sa pananampalataya, yung alok ng ating physical na katawan, yung tinatawag na lust nandyan, pag tayo bumigay, magkakasala yung katawan. Pero sa ating parte, nagkasala pa rin tayo sa ating mind, yung decision natin, pinagbigyan natin yung gusto ng laman natin. Kaya ang Holy Spirit na degree. Okay? Pero one time, pag dumating na yung rapture, kasi ang pinabus lang po sa atin ay yung ating kaluluwa. Okay? Kaya pag-aari tayo ng Diyos. Kaya tinuturo na sa atin, ang kasalanan hindi fit sa iyo, hindi nababagay sa iyong kasalanan. Kasi nasa iyo ng Holy Spirit. Sa Kanya ka na lang magpakontrol. Okay? Ngayon, kapag ikaw nagkamali ng desisyon, hindi ka sumunod sa Holy Spirit, ang laman ang nasusunod, at ikaw ngayon ay ang Holy Spirit hindi lang nasunod. Anong nangyayari? Nag-grieve ang Holy Spirit. So, pinagbigyan mo sa spiritually, lumalabas at nagkasala ka. Okay? Pero darating yung panahon, pag tayo dumating na redemption sa buhay natin, redeem na pati katawan natin, kailanman hindi ka na magkakasala. Pero dapat, sinasabi ng verse dito sa atin, hindi ka na dapat magkakasala. Yan ang binibigyan niya ng diin. Sabi niya, ang Kristiyano, ikaw ay circumcised na spiritual circumcision, Colossians 2:11, hindi ka na dapat nagkakasala. Pero dahil sa kayo na, nagpabaya ka sa spiritual mong buhay, puro ka negatives, o puro ka pleasure, nagpabaya ka mag-meditate ng Word of God, nagpabaya ka sa panalangin mo, nagpabaya ka sa pag-aaral mo ng Word of God, humina ka na humina, anong nangibabaw? Ay yung laman mo. Those supposed to be, saan ba dapat yung barko? Nasa ibabaw ba ng tubig, nasa ilalim? O nagkaroon ng butas sa buhay mo. So, meron namang solusyon. Sabi niya dito, maliwanag pa rito sa sinabi niya, do not let sin reign in your mortal body. Sa rapture, malaya na po tayo sa mga temptation niya. But sabi niya dito, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins, to cleanse us from all our unrighteousnesses. Ito po yung solusyon na sinasabi dito sa Bible. Pag tingnan mo, kompleto, set up talaga tayo. No? Alam ng Diyos na mahina pa tayo. Pero dahil panahon, sinasabi ng Panginoon, kaya pala sinasabi niya, magkakasala ka ba sa lahat ng ginawa ng Panginoon sa Kristo sa buhay mo. Pag ito dumating sa buhay mo, ma-realize mo yan, kapatid. Okay? Pag lumago ka sa pananampalataya, yung kasalanan na yan, yung na-circumcise na yan, kaluluwang yan, talagang hindi na magkakasala yan because darating ang panahon sa buhay mo, you are going to hate sin in your life. Kung dati nagpe-press down mo na 50 times, ngayon, wala na. Kasi galit ka na sa kasalanan eh. Na-inlove ka na ng gusto sa Panginoon, kumiling ka na ng gusto sa Diyos at lumayo ka na sa mundo, lumayo ka na sa flesh mo. At yan kailangan natin bigyan ng solusyon. Kung talagang ikaw ay tunay na Kristiyano, hindi ka na dapat nag-aalinlangan sa lahat-lahat ng bagay, kundi sigurado ako, may Kristiyano na ako, tunay na Kristiyano, talagang yung ginawa ni Kristo sa buhay ko, naniniwala ako. Pag sinabi talagang nag-repent ka na, tatalikuran mo rin paggawa ng kasalanan. Nangyari yan si Paul, hindi nagkakasala. Kaya sinasabi niya, pag gusto kong gawin to, magkakasala ko. Pag gagawin ko to, kinukontra ako. Pinili niya ngayon yung mga bagay na makakapagpuri sa Panginoon. Kaya sabi niya, follow me as I follow Christ. Amen. So, tayo talaga, binibigyan ng diin dito ng Panginoon, huwag ka na magkasala. Dahil talaga naman, hindi ka na dapat magkasala. Pero kung nagkasala ka, sabi niya, balik ka kaagad. Meron tayong remedyo. First John, panay. Kaya napakahalaga niyan.
Ngayon, pag tayo na-redeem na yung body natin, wala talaga. Pero habang nasa lupa, kapatid, nag-prove ito na maraming mananampalataya na lumago sa pananampalataya na kahit patayin mo, na kahit ikulong mo, gulpihin mo, sunugin mo siya, pugutan ng ulo, hindi siya magkakasala. Bakit? Nakapagpasya na siya. Alam niya na pag siya'y namatay, pupunta ng langit. Alam niya na pag nagdusa siya, ito yung makapagbigay luwalhati siya sa Panginoon. Now, sasabihin niyo, ang hirap naman nun. Alam niyo, sa totoo, mahirap. Pero pag sinimulan mo yan, at pag simula kang na manalig at sumunod sa kalooban ng Diyos, darating at darating sa punto ng life mo, I hate sin in my life. I am saved at I am secure. Ang aking eternal salvation. Ang aking eternal life, sigurado. Yan yung sinasabi ng Bible na hindi ka na dapat nagkakasala. Kasi hindi na ito bagay sa atin. Hindi na isang mananampalataya. Amen po? Pero kung kayo nagpapapaya ngayon, ako, kayo na palaging sama ng loob, kayo na palaging nagsiselos, kayo na palaging na nagtatampo, kayo na sobrang sensitive. Hindi mo masasabing, ako, kayo pagtuludan mo, Kristiyano ka tuloy. Hindi ka Kristiyano. Wala kang panglago, wala kang pagsulong, wala kang kapayapaan yan. Sa bahay, magulo. Palaging may nagagalit, palaging may nag-aaway. Okay? Palaging magti-trigger yung palagi sa bahay ninyo. Pero once na dumating sa punto ng life mo, susunod na ako, kahit anong mangyari, mas mahalaga sa akin ang fellowship ko sa Panginoon, mas mahalaga sa akin ang relationship ko sa Panginoon kaysa sinasabi niya, kaysa ginawa niya sa akin. So, I hate sin in my life. Kung Panginoon sa Kristo ko napakot, namatay, di ba nga ako napapakot? Ito yung panahon na ako ay dapat na ipakita ko sa Panginoon na ako ay mananampalataya. Amen. Yun, mga kapatid. Ito, bigyan natin ng linaw yan, ano? So, ano pa? Sinasabi dito ng Apostle Paul, no? I am writing these things to you so that you may not sin. Para huwag kayo magkasala. At if anyone sin, meron daw tayong sabi ni John, ano? Sabi ni John dito, meron tayong abogado, advocate with the Father. So, ang Panginoon sa Kristo, pinaka-abogado natin sa taas. Kaya kapag tayo nagkasala, nag-confess tayo, pinagtatanggol tayo, pinaliliwanag ng Panginoon sa Kristo sa Ama. May tao doon na Diyos at tao na nagpapaliwanag sa Panginoon sa Kristo. Halimbawa, pag nagkasala si John Ray, nag-pray si John Ray, pinapaliwanag ng Panginoon sa Kristo, lalo pag nananalangin. So, He Himself is a propitiation for our sins. Siya ang nagpalubag loob ng ating mga kasalanan na wala yung galit ng Ama sa tao. Kay Kristo at din sa atin. Okay. Look at 1 John 1 and 1 and 2. Ito pala yung verse na yun. I am writing these things to you so that you may not sin. Di ba? You may not sin. Sinusulat itong 1 John 2, 1 and 2 para huwag ka nang magkasala. And if anyone sins, sino sa inyo nagkasala dyan, which means merong hindi magkakasala talaga. Ito yung na-prove niya kasi anak ng Diyos, ito yung talagang matibay niyang pananalig niya sa Panginoon. Kaya, and if anyone, so if sabihin, merong hindi magkakasala talaga yan. Okay? And if anyone sins, he have an advocate or attorney, a lawyer, with the Father. Sino yun? Jesus Christ, the righteous, and He Himself is the propitiation of our sins. Siya ang taga-alis lang sa galit, ano? And not for ours only, but also to those of the whole world. So it's not God's will that we sin. Maliwanag mga kapatid, hindi kalooban ng Diyos na tayo ay magkasala. Huwag na kayo magpatuloy sa kasalanan. Shall you continue in sin, but grace may abound? So, plano ng Diyos, huwag tayo magkasala talaga. Kaya sinabi na lahat, sinircumcise ko na kayo, hindi ka na magkakasala dapat. Kasi, pag nagkasala, kaya nandun pa rin, sabi niya, alam niya, magkakasala pa rin tao sa kahinaan ng tao. Meron tayong abogado doon, before the Father. Now, His sacrifice fully atoned for mankind's sin and satisfied God's justice. Kaya malakas tayo doon, dahil nandun ang Panginoon sa Kristo, nagtatanggol sa atin. Okay, nandun palagi, pag nagagawa tayo kasi nag-confess tayo, papaliwanag agad sa atin yun. Papaliwanag agad ng Panginoon sa Kristo sa kanyang Ama kung bakit nangyari. So when we repent and believe that Christ died for our sins, we are justified and declared righteous before God. So, naging just niya, tinabi niya, justified, righteous ka,
Ang Panginoon Kristo, kinuha niya yung inako niya yung kasalanan natin, naging makasalanan siya na wala namang kasalanan. Pero pag tayo ay naniwala sa Panginoon Kristo, nagsisi sa ating mga kasalanan, we are justified and declared righteous before God. Ganun lang pala tayo. Kaya saka pa lang tayo nagiging justified at righteous kapag tayo naniwala sa ginawa ng Kristo sa krus ng Kalbaryo at tayo nagsisi sa ating mga kasalanan. So no one who is born of God practices sin. Ulitin ko to, no? No one who is born of God practices sin. Kung sinasabi mo ikaw ay Kristiyano, hindi ka na dapat palang nagpa-practice ng kasalanan. Kasi lahat, binigay na sa'yo ng lahat eh. Okay naman, nang tinanggap mo si Kristo bilang tagapagligtas, okay? Naging anak ka ng Diyos. Matuwid ka sa paningin ng Diyos. Nagkaroon ng spiritual circumcision, Colossians 2:11. Inihiwalay ka na sa laman para hindi na ganun katindi. Nasa ibang Holy Spirit. Kaya sabi niya rito, walang sino man na sinasabi mong born of God na gumagawa ng pangkasalanan. Bakit? Because His seed abides in Him. Sino yung seed na yun? The Lord Jesus Christ, the seed of a woman. Through the Holy Spirit, siyempre. At He cannot sin. Oh. The seed of a woman, sabi niya, yung seed na yan, the Holy Spirit, na nasa atin, nananahan sa atin, sabi niya, ay hindi nagkakasala. At ikaw din, hindi na dapat nagkakasala. 1 John 3:9. Kaliwanag ko, no one who is born of God practices sin because his seed abides in him and he cannot sin because he is born of God. Yan sinabi ng 1 John 3:9. Diba? Kaya nga, kung kayo paulit-ulit na nagkakasala ka, yung kasalanan mong ginawa mo ng 10 years ago, hanggang ngayon ginagawa mo pa rin, yan nga, baka kailangan mo talaga makakilala kay Kristo bilang tagapagligtas. Walang nabago sa'yo. Kasi imposible kung nananahan ng Holy Spirit sa'yo, ang Holy Spirit kasi, sa isang tunay na Kristiyano, kapag nagkasala, anong gagawin niya? Uusigin siya ng kanyang konsensya. Yun po yun. Hindi ka makakatulog. Hindi ka makakain. O kaya hindi ka mapakali sa buhay mo. Ngayon, kung nagpatuloy ka sa kasalanan, at sabihin natin, Kristiyano ka, nagpatuloy ka, titigas na yung puso mo, at anong nangyayari yan? Sin unto death ka. Papayag ka ba doon? Mamamatay ka sa kasalanan mo? Abay, pambihira. O baka talaga hindi ka tunay na Kristiyano? At magising ka na lang na wala nang lahat ng tao rito na rapture na ikaw, naiwanan ka. Akala mo Kristiyano. Kaya mahirap yung mabuhay ka sa akala. Kaya kung ginagawa mo pa yung kasalanan, papatuloy ka sa pride mo, nagpapatuloy ka dyan sa kasalanan mo, mabuti pang sasabihin ng Panginoon, narinig mong message na to, at maaaring sabihin ng Panginoon, nakikita niya hindi ka na mababago, kukunin ka na niya, kaya nakakahiya, kinuha ka sa kasalanan, sin unto death. Di ba? So in other words, if we are truly born again, are you truly born again? Sin will not be continuing practice in your lives. Hindi dapat nagpapatuloy na pinapractice mo kasalanan sa iyong buhay. Okay? Sa buhay ko, dumaan ako sa kanyang mga proseso. Okay? Kahit ako Kristiyano, nakagawa pa rin ako ng kasalanan. At kayo, ganun din. Ngayon, kung tunay kang Kristiyano, hindi papayagan ng Diyos yan. Amen. Gagawa siya ng paraan. Kung may plano sa buhay mo, grabe kayo. Grabe. Dadali ka ng Panginoon sa isang situation sa buhay mo na talagang wala kang ibang pupuntahan kundi siya lang. Walang ibang makakatulog sa inyo kundi siya lang. Yung bumalik sa kanya at mag-confess at talikuran niya ginagawa mong kasalanan yan. Pero paano yung mga mananampalataya pa rin kasi na kapag narinig na yung kasalita ng Diyos na yan patungkol sa ginagawa nilang kasalanan, anong ginagawa nila? Naalis sila. Ayaw nilang pakinggan. Bakit? Ayaw nilang umalis sa kasalanan yun eh. Napadlock na sila na-lockdown na sila ni Satan. At walang iba kang paraan para ikaw makawala ka dyan, kundi sabihin mo, Panginoon, tulungan mo ako. Ama, tulungan mo ako. Please God, the Holy Spirit, lahat na lang. Huwag ka lang magpupunta kay Maria. Virgin Mary, tulungan mo ako. Huwag. Okay? Ang tunay mong Diyos lang ang makakatulong sa iyo, kapatid. Huwag kang magpatuloy sa kasalanan na yan. Amen. Hindi aksidente na nakarinig ka ngayon.
Hindi aksidente na binuksan mo yung cellphone mo o TV mo ngayon. Yan, dahil mahal ka ng Diyos. God love you so much. Pinatunayan na niya sa John 3:16, for God so loved the world. Amen. But God commended or proved His love toward us, that while we were yet sinners, Christ died for us. So if we are truly born again, sin will not continue a continuing practice in our lives. Dapat wala na yan. Maaaring noon, bago-bago kang Kristiyano. Pero kung inabot ka na ng ilang taon, patuloy ka na sa kasalanan na yan, eh baka hindi ka Kristiyano. Posible naman na yung Holy Spirit, pababayaan niya, nag-grieve nga siya eh. Pag ang Holy Spirit nag-grieve, mararamdaman mo yan dahil nananahan sa iyan. Pero kung nagpapatuloy ka, eh siya, 5 taon, 10 taon, 12 taon ka nang nasa kasalanan, ay baka delikado ka. Baka maiwanan ka sa rapture. Pero at least, may pagkakataon ka pa sa tribulation. So hindi ka Kristiyano, magiging tribulation believers ka, napugutang na ng ulo. Yan mangyari dyan. So there will be brief period of sin. Narin, unang bata-bata ka pa, bago mananampalataya, nakagawa ka ng mga kasalanan, ng panahon mo ngayon. But we will soon feel the Holy Spirit conviction. Tandaan niyo yan. God, the Holy Spirit will convict you of your sin. Hindi ka makakatulog, hindi ka mapapagaling. Palagi parang may kulang sa buhay mo. So I hope mga kapatid, mas naliwanagan niyo yan. Parang sinasabi, Kristiyano nga ako, bakit nga pala ako nagkakasala pa? Pero dapat sa panahon ito, 10 years na akong Kristiyano, 20 years na akong Kristiyano, 50 years na akong Kristiyano, dapat dumating na ako sa isang place na at peace ako with God and at peace to others. Eh, wala na akong kinagagalitan, wala na akong kinakasamaan ng loob, wala na akong... marami sa ilang taon ng Kristiyano, sobra kayong sensitive. Makarinig lang hindi gusto, sensitive na kayo. Kala niyo pinapatamaan kayo. Dito ko sa beta yung walang pinapatamaan. Okay, salita po na yung Diyos to. Ipinagpipray namin palagi yung mga preachers dito na, Lord, kung magpipreach man kami, sana sabihin lang namin yung tama at maayos na yung kalooban. Huwag kami magsasalita ng ayos sa sarili namin. Dahil pag sinabi namin sa sarili namin, kami na, Holy Spirit. Ang maganda lang kasi ito, balansin lang po natin. Ito yung Word of God. Okay? Ito yung positive na Word of God. Ito yung negative sa Word of God. Parang baterya. So, ang tanong na ngayon, bilang conclusion natin, Amen. do you sometimes doubt that you're saved? Kaya ang tinuro natin, di ba? Conviction about eternal life, security. O, minsan ba, nagda-doubt po kayo sa kaligtasan niyo? Na maliwanag, tinalaki natin kanina yan. Kung ganun po, have you done what the Scriptures says that is required in salvation? Chinek nyo ba? Kaya tinalakay din natin kanina, kung nagdududa ka, ito ngayon, baybayin natin ulit para maalaala mo. At pag natapos yung message, Kristiyano talaga ako. Ngayon Kristiyano na ako, hindi ko na dapat palang ginagawa ito. Tatalikuran ko na ito, ako dami kong mali. Dami, sabi ko na, Lord, mali, hindi tama ito, kailangan may tama ako ito. Dalawang klaseng attitude. Pag isa naman, kala mo kung sino napakagaling ng mga tagapagsalitang ito. Hindi po, salita lang ng Diyos yan. According to the Bible. Okay? So, if not, please take that step today so that your eternal destiny will be secure. Amen. Ang nagdududa ka sa kaligtasan mo, tingnan mo yung ano ba requirement sa salvation. Anong nire-require ng salvation? Kung gusto niyo mapakinggan, ulit-ulitin niyo po ito, ang liwanag nito. No? Gandang signal. Okay? Ulit-ulitin niyo ito, maintindihan niyo. At baring pag inulit-ulit ko, sabihin nyo, naku, hindi pa pala ako ligtas. Buti na nakarinig ako. Then you start, lumugod ka, at sabihin mo, Panginoong Kristo, naiintindihan ko na ako pala yung makasalanan ngayon. Akala ko, Kristiyano na ako. Salamat. Naiintindihan ko po na kayo yung umako sa kasalanan mo. Suppose sabihin, ipiyaro na talaga ako. Buti buhay pa ako. At meron pa akong chance ngayon na kilalanin yung ginawa mo sa buhay ko na ikaw ay umako, ikaw yung nagdusa, ikaw yung namatay sa akin, ang dugo mo ang sa naging kabayaran ng aking kasalanan. At naniniwala po ako dyan.
Ngayon, naiintindihan ko na ang lahat na kung hindi sa inyo, walang kaligtasan. Kaya Panginoon, dahil sa pag-unawa ko nito, nakita ko ang sarili ko na papunta na sa kapamakan. Dahil sa mali kong paniniwala, maling relihiyon, maling kinikilalang Diyos na Diyos-Diyosan na to, tinatalikuran ko lahat ito ngayon. At naniniwala ako na ikaw ay buhay na Diyos, tunay na Diyos, ikaw na ngayon ang aking magiging Panginoon at sasambayin sa buhay ko at susundin sa buhay ko. And then, pag nangyari po yan, kapatid, ang banal na Espiritu, siselohan ka. Okay? Lalo po sinabi mo, tinatanggap kita ngayon bilang aking Panginoon tayo Paniligtas. Iselyo ka ng Holy Spirit, pagkakaroon ng spiritual circumcision, Colossians 2:11, magiging anak ka ng Diyos, magiging bagong nilalang, okay? Na kay Kristo ka, at ngayon, pwede kang tumawag sa Kanya, na iba ka na, dahil ikaw ay anak ng Diyos, ikaw ay, hindi mo lang makikita ang Kingdom of God, makakapunta ka sa Kingdom of God. Yung Kingdom of God na yan, yung church age, yung ngayon, maging kabilang ka na, ano yan, tinatawag na pamilya ng Diyos, o tinatawag na church member, kung kanino ka mababaptize. Okay? Pero ikaw ay magiging anak ng Diyos. Now, if you already accept, kung tinanggap mo na si Kristo bilang tagapagligtas, ano yung mga assurance? Sabi mo, sinasabi mo, Kristiyano ka na. Ano yung mga kasiguruhan na mula sa kanyang salita na makapagsasabi sa iyo, pinoprotektahan ka na hindi mo pagdududahan ngayon, ikaw ay Kristiyano. Kristiyano ako, ito yung mga sinasabi niyo. Okay? Kaya hindi ako dapat magduda dahil nandiyan kasi sigurado ko, ito nagpoprotekta sa akin ng mga verses na to. Nagpoprotekta sa akin upang huwag akong magduda sa kaligtasan ko at ako'y nakakasiguro, anumang oras ako mamatay, pupunta ako sa langit. Mga kapatid, napakalinaw po ng ating mensahe ngayon. Gusto kong itulitin yan. Kaya ginawa ko rin kanina yung lesson about yung patungo na ko yung binaybay ko yung una, di ba? Hanggang sa kayo mga kilala kay Kristo. Ngayon, siguro naman, pagdating dito yung conviction about your eternal security, masasabi nyo, Pastor, praise God, Kristiyano po talaga ako. Or, praise God, nakinig ako. Ngayon, kailangan itama ako buhay ko. Hindi na ako dapat magpatuloy sa kasalanan ito. Gusto ko, pag ako nag-rapture, gusto ko makasama ako. At gusto ko, ngayon alam ko na ito, isi-share ko ito sa mga kamag-anak ko, sa mga mahal ko sa buhay, dahil gusto ko sila makasama sa langit. Maaaring mapahiya ka, maaaring magalit sila sa iyo, at least ginawa mo. Eh kung hindi mo ginawa, wala kang ginawa. Di ba? So, anong ipipreach natin? Anong ginawa ni Kristo sa buhay mo? And then, i-preach mo sa kanila kung ano yung ginawa ni Diyos sa buhay mo sa kanila. At yan na magiging bunga mo sila, magiging crowns mo sila pagdating mo sa heaven. The crown of rejoicing, soul winner. So, gusto magkakuha ng crowns, kahit man lang soul winner, o kayo nagtatama, nag-aantay ka sa pagdating ng Panginoon sa Kristo, o yung lumalaban ka, laban sa kasalanan, okay? Ibig sabihin, nananatili ka sa kalooban ng Diyos, hindi mo inahayag, ikaw yung mahulog sa kasalanan. Amen po mga kapatid! Wow! So, mamaya hapon naman, meron tayong verse by verse. Nagkaroon tayong introduction about verse by verse. Okay? At ang unang kukunin natin mamaya na bahagi ng Bible is 1 Thessalonians chapter 1, 1-3. So, basahin na ho yan mamaya. Natatalakayin natin yung mga una dyan. Si Paul, si Timothy, si Silas. Okay. Tapos yung mga bawat verse ay papaiwanag natin. Then, verse 3, 4, 5, 6, 7, lahat, baka hindi kayo matututuhan. Para pag binasa mo, dapat meron kayong notebook. Kasi para pag binuksan nyo, punta tayo sa Book of Thessalonians. Mababasa mo na kaagad doon. At para ka nang meron kayong, para ka ng Bible College. Kasi, yan lang po isang way, pinagpipray ako. Dahil gusto, I am your pastor, and my goal is for you to learn. Okay? Marinig nyo yung mga bagay na hindi pa naririnig. Hindi na puro challenge na ganito ito. Maganda ito. Doctrinal po kasi ito eh. Eternal security. Kaya pinag-usapan natin dyan yung eternal security. Pinag-usapan natin yung mga doctrines, lalo na po yung salvation. At I hope na sana po ay may natutuhan kayong umaga. Pero ang gusto ko, ang goal ko talagang nag-drive ko kayo na masabi mo mismo sa sarili mo ngayong umaga,
Sigurado ko ang kaligtasan, sigurado ko ang langit, sigurado ko na ako'y anak ng Diyos. At ang anong katibayan nyo, nakita ko kung paano ko binago ng Diyos, nakita ko yung paglago ko, nakita ko yung takot ko sa Diyos, respeto ko sa Diyos, pagkamuhi sa kasalanan. Amen. Meron ho bang nangyari? Kahit man lang isang man lang, di ba? Dumating na sa life ko kasi na mamuhi sa kasalanan. Hindi lahat ha. Meron pa na akong pinaglalabanan, pero yung ibang bahagi ng buhay ko na alam natin na hindi tama, hindi na-overcome ko na yun. Amen. Okay? Because we are more, sabi ng Bible, i-claim na we are more than conquerors. So, may mga bagay pa kung ayaw sa buhay nyo, anong ginagawa nyo? Ibibigay nyo palagi. So, may mga bagay kayong kinaiinis ng ibang tao sa buhay nyo, magulang mo, kapatid mo, ibang tao, bakit di mo gawa ng paraan? Huwag mo mayaan na gano'n na lang. Hilingin mo sa Lord, Lord, bakit sila naiinis sa akin na ganito? Bakit ba akong gali ko? Mga dapat ba akong baguhin? Please help me. Yun. Sabi ng Panginoon, wow, yan ang naantay ko sa'yo. Lord, bakit ako walang ganang mag-pray ngayon? Lord, bigyan mo naman ako ng ganang mag-pray. Bigyan mo ako ng siglang magbasa ng Bible. Bigyan mo ako siglang mag-share ng gospel. Bigyan mo ako ng lakas ng loob na i-apply ko mga natututuhan ko ito sa buhay ko. Bigyan mo ako ng karunungan na mag-meditate ng Word God. I want to grow. O yan mga panalangin dapat natin yung narinig ng Panginoon. Yung hindi lang puro pray para sa sarili mo, pag-pray mo yung taong mga naiinis sa'yo. Mga taong kaaway, inaaway ka. Na pag inaaway tayo, anong palagi reaction natin? Inaaway din natin. Pag masama ang loob sa'yo, masama na rin loob natin. Ay, hindi po gano'n. Sabi nga ng Bible, love your enemies. Pray for them that persecute you. Yung mga hindi gumagawa ng do good to them. Kabaliktaran mo yun. Hindi pang sarili yun. Kailangan yung kukontrahin mo yung gusto ng sarili mo. Kundi ang sinusunod natin yung gusto ng Diyos. Amen po? Okay. So, your conviction about eternal security. So, basahin niyo mamaya yung ating verse by verse. First Thessalonians chapter 1, 1 to 3. Basahin nyo na yan, tapos iandahan nyo yung Bible nyo mamaya para guhit-guhitan nyo, dala kayo ng notebook, nakarecord lahat yan mamaya para may take note kayo. Amen po? Amen. O sige, tayo matalangin muna. Ako, ano na pala? Nakapit na kayo mag-lunch, hindi pa naman, pag nasa church tayo, hanggang alas 12 tayo. Pero ngayon, maaga, alas 11:15 pa lang po. Okay? Eh dito sa amin, mag-aalauna na kasi walang baterya. Stop pala. Kaya pala sabi ko, wala. Sige tayo manalangin. Aming amang banal na nasa langit, salamat Ama sa mensahe ng eternal security. Sana po lahat ng nakarinig, nabigyan liwanag na mawala yung doubt namin patungkol sa kaligtasan ng tao namin. Salamat sa mga salita mo natutuhan namin. Salamat sa Holy Spirit na naging guro namin ngayong umaga na nagbigay liwanag sa mga nakikinig at may apply namin sa buhay namin. Palain niyo po ang umaga ito. Maging mamayang hapon, mamayang alas 5 ng hapon, na may paliwanag na maigi sa bawat isa ang 1 Timothy chapter 1, 1 to 3 sa aming verse by verse. Sa pangalan ni Kristo Jesus, aming tagapagligtas. Amen. Amen. Mahaba-haba yung verse by verse din. Oh, bihira. Mamamalim na po kayo. Nakalive pa po siya. Okay. So magkita-kita ulit tayo mamaya alas 5. Enjoy your lunch. At kung gusto nyo kumain dito, magdadala ko si Brother Abner mamaya ng makakain. Kaya ako magluluto ng gulay mamaya pagkatapos dito para masarap enjoy namin ng fellowship. Medyo marami kami ngayon dito. Amen. So kung makakapunta kayo, magdala na kayo ng baon dito para tayo shabu-shabu. Malakas sa signal dito eh. Bye-bye po. Mamayang hapon. Kita-kita ulit tayo. Bye-bye. Love you. Amen.